verse 1 to 6. Say amen pag po ay nandun na kayo. Colossians chapter 3 verse 1 to 6. Ayan yung pong basahin ko siya sa New Living Translation. Raise expression talaga pag kanila. Ayan, salamat sa basis. Okay. Are you there? Colossians chapter 3 verse 1 to 6. Okay, basahin po natin. Babasahin ko po sa New Living Translation. Sabi dito, since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2 said, set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ is your life, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. In verse 5 said, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aming binasa ngayon. Patuloy po na ipahayag niyo po sa amin ang iyong karunungan sa oras po ito. Lord, as we listen to your word, may your wisdom be upon to us. Refresh our soul. Give us understanding, Lord God, sa mga bagay na nais mong paunawa sa amin. Sa Panginoon Jesus. Amen. So dito po nabasa po natin yung paalala ni Apostol Pablo sa mga believer at Colossians, o sa mga anak ng Diyos doon sa lugar ng Colossus. Alam niyo po, the book of Colossians, ang pinaka-main po dito na pinag-uusapan is yung word na the supremacy of Christ. Kumbaga dito po didiscuss ni Apostol Pablo na si Kristo ang pinaka-complete na ng buhay natin. Wala nang iba. Christ is the completeness of all things. Because all things is in Christ. Yan po yung binigyan niya ng diin dito. Dahil ang mga Kristiyano sa Colossus, dumating pa sa point na they are still doing yung tinatawag na mga religious belief. Hindi talaga naalis yun kahit Kristiyano ka na, kahit ikaw ay nakilala sa Panginoon, kahit yung dati mong ginagawa nung ikaw pa ay sa dati, pina-follow pa yung dati mong religion at naunawa mo na pala na hindi pala religion ang mahalaga sa buhay, hindi pa rin relasyon mo sa Diyos, di ba? But still, there's still meron pa rin mga parang mga notion na ginagawa pa rin natin kahit noon pa. Ito nga yung discuss na Apostol Pablo sa book of Colossians na ito. Na sinasabi niya, bakit pa kayo naniniwala doon sa mga bawal kainin, bawal hawakan? Hindi niyo ba alam na si Kristo na yung kabuuan ng ating pananampalataya? Once you are a Christian, dapat ang buhay mo ay kumpleto na. Kasi bakit? Nasa iyo na si Kristo. Kumbaga, yung kasiyahan, nandyan na, yung kalakasan, nandyan na, yung katapangan ko, dapat nandyan na yan because Christ is the completeness of our faith. Amen. Ito yung dinidiscuss na Apostol Pablo sa mga believers during that time. At mahalaga rin mga kapatid, na alam din natin ito because the same God or same Jesus Christ na tinanggap nila
itong mga taga-Colossians believer, same Christ din po yung tinanggap din natin. Kaya, mahalaga na maintindihan natin na once you are really in Christ, your life is already complete. Amen ba? Amen. Kompleto na ba ang buhay natin simula nung tinanggap mo si Jesus? Amen. Baka marami pa dyan na parang medyo pastor, medyo kompleto. So, ito yung katotohanan. Kaya yung ko sa Panginoon is raise up with Christ a life of completeness. Sino nito ngayon ang parang tingin niya ang buhay niya ay hindi pa rin kompleto? Meron ba panahon na feeling mo na you are just living here on earth to just do your responsibility? Kasi may marami pa mga responsibility pastor, kaya kailangan talaga mabuhay. Kailangan hindi magkasakit because of those responsibilities. Remember that the Lord Jesus Christ is your completeness. Sabi nga doon sa ating quotation, a completeness of Christian life only attained in the Lord Jesus Christ. So, ano ba yung dapat natin gawin para maranasan natin yung sinasabi dito sa Bible na completeness of life? Kasi na yung kasi completeness, yung para talagang satisfied ka na sa buhay. Yung para sinabi ni Apostle Paul na I am content in my life right now, sabi niya ganyan. To be in full or to be in poverty, masaya ako. Yun sabi ng Apostle Paul eh. Mayaman ako ngayon, bukas mahirap ako, I'm being content. Kasi bakit? Apostle Paul understand the meaning of completeness. So ang nag-determine sa kanya ng buhay niya ay hindi yung kanyang sitwasyon. Kung siya ngayon ay mayaman, o marami siyang pera ngayon, o pinabukasan, salat siya, hindi yung nagsasabi sa kanya na hindi siya kompleto. But, ang nagsasabi sa kanya na he is complete is his faith and life in the Lord Jesus Christ. So, paano natin ma-attain yung completeness na to bilang isang Kristiyano? How do we attain this completeness of life na binigyan ng Diyos sa atin in order for us to live here on earth na naaayon po sa kalooban ng Panginoon? Tatlong S po yung mag-uusapan natin ngayon. I will give you the 3 S on how do we live completely here on earth habang po tayo ay nabubuhay dito. So number 1 is, sabi doon sa verse 3, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Dalawang bagay ang ating mapapasya dito, yung heart and yung mind. Okay? So sabi dito, set your heart. Ibig sabihin, S number 1 is seek the heavenly. If you want to attain a completeness in Christ, number 1 na dapat mong ginagawa is to seek the heavenly. Kaya nga sabi dito, set your heart on things above. Set your mind on things above. We need to seek the heavenly wisdom. Ano ibig sabihin nito? To seek means is to pursue. If you want to seek something, the other word of seeking is to pursue. It means, as a Christian, we are the pursuer of heavenly things. Para sinasabi doon sa Matthew, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Bilang mga Kristiyano na, dapat yung binibigyan natin ng panahon na. Especially right now. The Bible says that we are now in the last days. When I said seek heavenly means be particular to what the Lord will it is. Alam mo na ba particularly ang kalooban ng Diyos sa buhay mo ngayon? Because God speaks us personally. Amen ba? Because in the Bible, I call them by their name. Particular ka na ba sa voice ng Diyos na yan?
or until now, you still confused kung ang Diyos mo talaga ay nangungusap sa iyo o hindi. If that is the matter with you right now, there's something wrong now in your faith. Kaya siguro minsan you always feel lacking in your life because you were not experienced the completeness of God or the completeness of Christ ibinigay niya sa'yo. And in order for to attain that completeness, number one, we need to understand this. We need to seek the heaven. Heavenly means is a place in which God we can meet. Doon, very figurative po ang heavenly even sa Bible. Pag sinabi po kasing heaven, sa Bible, immediately is a place in which God is controlled. Ibig sabihin, we as a Christian right now, we always think and pursue, Lord, ano ba talaga ang nais mo sa akin? We always ask the Lord, paano mo mabuhay sa mundo ito? Yung nga, be particular in His will in your life. You need to seek that. You need to pursue that. You need to find that. Lord, ano ba talaga yung nais mo sa akin? Particular, may mga pangarap ako. Ito yung gusto ko, pero particularly speaking, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay ko? Kasi baka ang pinupurso mo, yung pangarap mo, yung gusto mo, problema doon. Pero dapat alam din natin, puso ang kalooban ng Diyos sa atin. We need to seek the heavenly. Kasi bakit? Yan ang mabibigay sa atin ng completeness. Remember, everything here in this world are just temporary. Even yung mga sikat noon, ngayon, hindi na sila sikat ngayon. Tama ba? Yung dati mga galing na basketball player noon, ngayon, naos na sila kasi tumatanda sila. Dati nung panahon, Michael Jordan, kilala sa basketball, pero si Michael Jordan, hindi na siya kilala ano. Yes, legacy siya sa basketball, pero ngayon hindi na. May Stephen Curry na ngayon, yung nag-arise. Di ba? So makita natin that life here on earth talaga is just temporary. So if you seek yourself too much here on earth for your completeness, I tell the truth, you will be frustrated in this life. Kailangan kabisado natin yung kilos ng Diyos sa ating buhay. Na Lord, ikaw talaga ito. Because I seek you. Sinasabi dito, the heart and mind. And our heart and mind will need to set on things above. Anong ibig sabihin ito? The Bible said that the heart of man is deceitful. According to Jeremiah. Ang puso raw ng tao, sinasabi ng Biblia, ay mapanglinlang. Ibig sabihin, sinasabi ng Bible, kung ang puso natin ay mapanglinlang, kailangan natin turuan yan na kumilala sa makalangit na gawain. Amen ba? Yeah. Sa manlinlang eh. You need to teach your heart about heavenly things in order for you to attain God completeness life na ibinigay niya sa'yo. Kailangan maranasan mo yan. Kasi nga sabi nga ng Bible, God raised you. Since then, you have been raised with Christ. Simula nung ikaw ay binuhay ng Panginoon, yung buhay na meron yan, kumpleto na yan. Di ba ano sabi ng Panginoon? I come to you to give you a life abundant. Ibig sabihin, yung life na nai-enjoy mo, yung life talaga na makukontento ka, yung life talaga na pinagpapahalaman ng Diyos. But sometimes, most of the Christian right now, those promises of God seems like fake. Parang hindi totoo. What's wrong? Ano nangyari? Maybe we remind ourselves that first and foremost, we need to set our hearts and our mind to seek the heavenly things. From time to time, kailangan natin paalahanan sa sarili, Lord, ano ba pala yung nais mo
We need to set our hearts on things above. Ibig sabihin, turuan mo ang puso mo sa mga bagay na makalangit. Di ba meron tayong kasabihan? Natututunan daw ang magmahal. Tama ba? Meron tayong kasabihan na, di ba, natutunan mo rin siyang mahalin the long time. Tama ba rin? Ito ba yun? Ang ating puso ay natuturuan mong magmahal. Sabi nga doon sa isang counseling, once na pinakasalan mo raw yung isang tao, hindi mo lang pinakasalan yung kanyang good side, even yung kanyang dark side. Diba? At yung kanyang dark side, yan yung matututunan mong mahalin. Diba? Ibig sabihin, you can train your heart to understand the will of God in you personally. And we need to do that. Kasi bakit? Meron tayong buhay na binigyan na ng Diyos sa atin. Pag ginagawa mo yan, ibig sabihin, nagagawa mo ng disiplinahin ang iyong puso na tumugon at mahalin ang mga bagay na dapat naluluwalhati na ang Diyos. Amen ba? You know what? When God please at you daily. Grabe ang Panginoon. Lagi bubusin yung favor niya. Kasi ang Diyos, iba kasi ang favor eh. God is generous. Diba sabi niya, He calls the sun to rise up to the wicked and to the righteous. Yun yung kanyang generosity ng Panginoon. Yun yung generosity. Pero iba kasi yung favor. Okay, iba yun. Specific kasi yun. When God gives you a favor, that's very specific. Ibig sabihin, there's something na ginawa mo sa kay Lord na napangiti mo siya. And His favor is on you. Kaya nga sabi ni David, di ba? Mercy and love follow me all the days of my life. Set your mind on things above. Nais na ng Diyos na once we think, we need to think wisely. Amen ba? Amen. Alam niyo ba, if you want to become a successful person, you need to have a good decision. You have a good thinking. Because a wise decision equals to success. Kasi tama yung decision mo eh. Tama yung decision mo na magpakumbaba ka. Tama yung decision mo na gawin mo yung dapat na gawin mo bilang isang anak ng Diyos. Tama yung gawin mo na ikaw ay mag-worship. Yun yung mga bagay na tama. Na dapat ginagawa natin. And that is a wise decision. In the long run, God will honor those decisions. Maybe ngayon, parang hindi mo nararamdaman, but in the long run. Kaya sabi ni Lord, set your mind on things above because God wants us to be wise in our thinking. Ano yung mga iniisip-inisan? Meron ba minsan gumugulo sa ating kaisipan? Mga kapatid, napaka-critical ang ating pag-iisip. Simple lang, maling kaisipan, maling aksyon. Tama ba? Malabo naman na mali yung isip mo, tama yung action mo. That's not true. Sabi ng isang author, what a man thinketh, so is he. Kung ano rin nasa isip ng tao, siya yun. At magiging siya yun. Kung ngayon pa lang, nasa isip mo, I'm already blessed by God abundantly. Can you do that? Nangyayari. Kasi bakit? Simula sa isip. Kaya sabi ng Bible, set your mind on things above. Because when you set your mind on things, on earthly things, what happened to you? Ano makikita mo? Yung mga chaos. Yung mga taong hindi nagpaparaya, yung mga taong dadamo, yun ang makikita mo. Yung mga kaguluhan sa mundo ito. But when once you think, you set your mind on things above, you will see the wisdom of God in your life. Ito pala yung direksyon ng Diyos sa buhay ko. That's what the Bible tells us to encourage us. We need to set our mind on the things above. Napaka-critical po ng ating pag-iisip. Our mind is powerful if we can maximize its potential for God's glory.
Mga kapatid, lahat po ng ating nakikita ngayon, dito sa lugar na ito, sa kwarto nito, nagsimula lagi yan sa pag-iisip. Itong microphone na hawak niya. Someone think na magkaroon ng microphone. Diba dumaan sa isip niya? So, na-invento kayo ng microphone. Yung cellphone ngayon, someone think that time will come, magkakaroon ng cellphone. Ayan na. Hawak-hawak natin yung mga nagagandang mga cellphone natin. Lahat na nangyayari sa mundo nito mga kapatid, lahat ng mga invention, nagsimula yan sa isip. In the 1800s, when the two brothers shared the vision that time will come, a metal will fly. All the people are laughing. Baliw ka talaga, baliw ka talaga. Lilipat ang metal? But in 1900s, the first airplane crossed the Pacific by Wright brothers. Bakit? Simula sa utak. May nilipad na metal. Ngayon, iba't iba na lumilipad, di ba? Iba't iba na yung klase ng ng aeroplano. May Cebu Pacific, may PAL, may Korea. Dami na, di ba? Mamili ka kung anong gusto mo. But before na mangyari yan, those inventions start in the mind. All plans start and conceive in the mind. Hindi naman biglang, nagka-cellphone na lang sa mundo ito. Ay, nagkalaptop na lang itong mundo ito. Di ba? Hindi naman gano'n eh. Everything happens intentionally. Kasi bakit? Pinag-isipan. Tanong ko sa inyo, bakit kayo nandito ngayon? Pastor, biglaan lang kasi. Or talagang intentionally pinag-isipan mo. Pupunta ako ng church, sasamba ako sa Diyos. And you are now setting your mind on things above. And time will come, God will prove that your decision is right and you become fruitful on that decision. Kung yung mga tao sa mundo ito ay nagagawa nilang magplano from their mind at nagiging reality, ito sana yung nasa Panginoon din sa atin. Once we think, sana planuhin din natin, paano ba natin mapapalakas ang kaharian ng Diyos? Paano ba natin mapapalakas ang gawain ng Diyos? Sana naiisip din natin yan. And on that thinking, let us put it into plan and action and make it a reality. Kasi ang dami mga kayo ang dami na invento kayo. What if, para sa sabi ng Panginoon, anak, ano kaya naman yung kaharian ko rin naman, make into reality. Kasi lagi siya sabi, kingdom of heaven, kingdom of God, pero talaga ba nakikita? Baka hanggang isip na lang natin yan, what if, let's do a plan and make it in a reality. Kaya ang ganda ng ating theme, di ba, for this year? Unshakable in the Lord's direction. Ibig sabihin, ipapakita natin talaga kung ano ang direksyon ng Diyos sa magitan ng gawain ito. Amen ba? Amen. And we were unshakable on that direction. And that direction become visible to this church. So that people may see, ito pala ang gusto ng Diyos. You know, may prayer mga kapatid, talaga maging totoo yung mga dinitipan natin. Even I, as your pastor, minsan nakaupo ko, how come those things will become possible? Kaya sabihin ko, Lord, hindi ako ang ikilos, hindi kami ang ikilos, ikaw ang ikilos. And we are just an instrument to become your kingdom, become visible in this world. And let use, sabi ko, Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo itong mga limitasyon naming buhay para ipakita mo kung gaano ka kaluwalhati sa mundo. Kaya sabi ng Bible, set your mind on things above. Then sabi doon, kaya pala ng Bible, set your mind on things above, not on earthly things. Kumbaga,
Kinlarify ko talaga ng Bible, not on, kung baka diba, automatically, diba, is an opposite. Kung sinet mo na yung mind mo sa heavenly, of course, ang opposite yan is earthly. But the Bible tells us again, ibig sabihin, talagang binigyan ng emphasis, not on earthly things. Parang sinasabi niya, guys, mga anak ko, be serious on what you are thinking. Ano ba mangyayari pag tayo ay tumingin sa mga bagay ng makamundo? What do you think will happen? Pag tayo tumingin sa mga bagay ng makamundo, o ang sistema ng mundo ito, ano ba ang number one na meron sa mundo ito? Diba? Number one is competition. Tama ba? Kaya nga, sa pag-aaral pala, kailangan dadaan ka ng iba't ibang klase ng pag-aaral. From kinder, elementary, high school, college, then masteral, doctorate. Pag ikaw yung doctorate, ikaw yung pinakamataas. Yung is like the competition. That's how this earthly systems work. Kaya doon tayo titingin, ano mangyayari sa atin? Tanda natin, whether we like it or not, meron talagang mas pogi at mas maganda sa akin. Tama ba? Tama ba, Joy? Di ba? Meron mas matangkad at mas matangkad sa'yo. Kasi bakit? The next competition is comparison. Mas mayaman siya, mas maganda siya, mas maputi siya, mas sexy siya. So, magpupuno ka ng mga bagay at time will come, di mo na alam kung sino ka. You become frustrated of the system of this world. Kaya sabi ng Bible, set your mind on things above. Because the wisdom is not here on earth, the wisdom is in the heavenly. Next is strengthen the Christ-like. Sabi sa verse 3, you have been raised with Christ. Binuhay ka ng Panginoon. Sabihin, the Christ likeness is already in us once you have faith in the Lord Jesus Christ. Meron ka ng buhay ni Kristo sa'yo. At yung buhay na yan, ibinigay siya ng Diyos, kailangan yan ay mapalakas, makatatag. May apply, mangyari sa buhay natin. Sabi sa Tagalog, binuhay kayo muli kasama ni Kristo. Ibig sabihin, prior to Christ, na wala pa tayo, ano tayo? Tayo ay patay. At sabi ng Bible, binuhay tayo ng Diyos. In verse 3, sapagkat namatay kayo at ang inyong tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Kaya dapat, kaya nga, Kristiyano. Amen ba? Ibig sabihin is the follower of Christ. Once you are a Christian, kailangan sigurado ka na ikaw ay tagasunod ng Kristo. See to it that you really obey what Christ did. Kasi bakit? Yung buhay ay nandiyan na sa'yo. Yung buhay ni Kristo. The Christly likeness in you ay ibinigay ng Diyos. At you need to strengthen that kind of life. Kasi yung buhay na yan ay hindi mo yan nakuha kung ikaw ay gumraduate na ng college, na ikaw ay nakapag-ipon, na ikaw ay nakapunta ng Korea, na ikaw ay nakamit ng mga hindi mo nakuha yan. Binigay sa iyo yan ng Diyos. At yung buhay na yan, mawawala na ang langit at ang lupa, pero yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mananatili yan. Learn to understand things that is eternal and things that is temporary. And once you determine that the things that is eternal and the things that are temporary, then now set your mind to the things that is eternal. That's the wisdom
Kaya dapat we need to strengthen the Christly in our life. The other word of strengthen is to build up. Kaya sabi ko talagang bumabalik kami doon sa aming thing na build. Sabi ko, to strengthen is to build up. Di ba? Parang simple example lang ito. But ang mga lalaki generally pag naliligaw sa mga babae, mahilig magregalo. Sino nga pwede yung tanongin dito? Sino rito ang mahilig magregalo siya naliligaw pa? Di ba? In general term, mga boys, macho natin, di ba? Angel, di ba? Ilan na ba yung mga nabigyan mo ng chocolate at flowers? Di ba? At it's the natural, it's a natural instinct of man na pag meron siyang gustong babae, ay inigaluhan niya. Tama? What is the psychology behind that? Meron ba talaga? Di ba? Alam mo nung high school ako. Hindi talaga ako, sabi natin talagang, yung sabi natin mga love talaga ng high school. Wala ko talagang, wala akong matinding experience with regards to. Kasi ang hilig ko noon, yung kumuha ng gagamba at mag-text. Pero isang naalala talaga. Na kasi dati mahilig ko mag-chess. At nagpaturo sa akin, nagpapaturo sa akin, kaisa-isa kong crush noon na anak ng teacher ng chess sa akin. Naglaro kami, alam niyo po, 5 talo ko sa kanya. Kasi bakit? Kada laro namin, nagpapatalo talaga ako. Sabi ko, galing mo talaga. Hindi, sabi niya nga, nagpapatalo. Hindi, nagpapatalo kayo. Hindi ko alam talaga yung mga moves mo. Di ba? So, kung ginagawa yan, because I want to build up myself sa kanya. That's the point. Because I want to build up myself sa kanya. Ganyan mga lalaki, di ba? Kaya nabibigyan ng regalo, kaya nabibigyan ng regalo sa mga gusto natin o sa mga asawa natin. Until now is because we want to build up ourselves for them. We need to strengthen that kind of relationship na gusto mo itong sa isa. And the same with God. We need to build up the Christ likeness that God given us. That's why we need to spend time for this life na binigyan ng Panginoon sa atin. In order for us to build the life that God given us, of course, we need to do the basic Christian discipline. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, what are the basic Christian discipline or spiritual discipline? Ano yun? Number 1, prayer. Amen. Lahat mo nag-pray? Amen. Pag kumakain? Amen. Ayan. Praise the Lord. Lahat ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos, ito yung pinaka-milk ng ating kaluluwa. Diba? Kung tayo kumakain physically ng 3 times a day, our soul should be the same. Kumakain din dapat yung ating kaluluwa. Ano pa yung mga basic Christian spiritual discipline? Worship. Coming in this place. Worshiping our God together with the brethren. Ito yung mga bagay na nagpapalakas sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi once yan ay makaligtaan mo at mawala yan, mahirap nang ibalik. If you want to attain the completeness in Christ, in the Lord Jesus Christ, of course, number 1, you need to seek the heavenly. The second is you need to strengthen the Christly. And the last is you need to smash the earthly. Sabi sa verse 5, put to death. Grabe yung word, no? Put to death. Therefore, whatever belongs to your earthly nature. So the Bible is aware na once ikaw ay na kay Kristo, meron pang earthly nature sa katawan mo, sa atin. Ang tawag ni Apostle Paul dyan is the sinful nature. Meron pa yan.
simple nature na yan, or earthly nature, ito. Sabi ko, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desire, greed, which is idolatry, because of this, the wrath of God is coming. Galit ang Diyos sa mga bagay na to. Kaya sabi na ron, alasin mo na yan sa buhay mo. Kung gusto mong magkasundo tayo, sabi ni Lord, alasin mo yan sa buhay. That's why you need to smash your earthly nature. Actually, the word kanina dito is not smash. Sabi ko, parang hindi yata. Actually, destroy talaga yung word ko dito. But in order for me to become more homiletics, sabi ko, parang mag-is na lang. And, looking to the thesaurus, smash. At naalala ko, yung word na smash na ito, is incredible. Doon sa isang movie na sinabi sa kanya ni Captain America, Hulk, smash! Ako kung napanood po yun, no? Di wala na kung saan part ng Avenger yun, di ba? Sabi niya, oh, ikaw, Hulk, sabi niya ganyan, smash! Sabi niya ganyan, no? Kaya sabi, lahat na dinahayan na lang, di ba? Sabihin, the other word of smash, if we try to look at the word put to death, means to put it into violence. Means our earthly or fleshly desire, you need to put it into violence. Ano ba yung ibig sabihin ng violente? Katulad nga nangyari sa Israel, di ba? Napaka-violente nila ngayon. Papalipat ng mga missiles, talagang papatay ka talaga ng mga missiles. Napaka-violente nila, talagang alalaki ng mga ng mga armas nila, di ba? Yung mga tanke, di ba? They're very violent. Dapat ganyan daw natin ina-assess yung ating mga fleshly desire. Talagang very violent. Once you put to death, very violent na. Talagang hindi mo sa pinakaporma. Ibig sabihin niya, yung earthly desire mo. Kasi bakit? Diyan galit ng Diyos. Sana kung anong galit ng Diyos, galit ka rin. Kasi bakit? Anak ka niya. Amen ba? Amen. Dapat kung ano yung mga tingin mo hindi maganda sa katawan mo, tingin mo humahal sa ikaw, galit ka doon. At you are willing to smash that para hindi na makaporma yan. Bakit? Because if there's things, earthly things, still working in you, you will not experience the completeness of Christ in your life. Laging may nakilang yan. Di ba lahat naman tayo nagnanais na lumago sa Diyos? Pero bakit hindi matuloy-tuloy? Di ba lahat naman tayo nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos? Bakit hindi matuloy-tuloy yan? Di ba lahat naman tayo nagnanais na maglingkod sa ating Diyos na buhay? Pero bakit hindi matuloy-tuloy yan? Baka may hadlang. Baka may kailangang i-smash sa buhay. Ay, di ba tayo? Smash mo na yan. Ibain mo na yan. Galit ang Diyos sa tao pagmataas. Alisin mo na yan. Ano ba yung mga bagay na ayaw ng Diyos? Yung mga desire natin na hindi naayon sa kanyang kalooban, alisin mo na yan. It's time for you to smash those earthly things in order for you to experience the completeness of your life in Christ. Amen ba? Amen. Nais ng Diyos na maranasan mo talaga ang kanyang karumihan. Nais ng Diyos talaga na kitang-kita mo talaga yung pagpapala niya sa'yo. Talagang abot kamay yung blessing niya sa'yo na hindi kayo talaga pinabayaan. God wants you to experience that kind of moment daily, because God is good, because God is great. But sometimes may mga hadlang. Bakit ito na yun? Kailangan puksain yung mga bagay na ito para maranasan natin yung completeness of Christ. Gusto ba natin na tayo po ay mamuhay ng
completeness in our Christian life, then be reminded of these three things. Number one, you need to seek the heavenly. From now on, set your mind on things about, Lord, ano ba yung mga nais mo sa buhay ko? Ito yung plano ko, ito yung nais ko, ito yung pamilya ko. But Lord, what is specifically your will in me? On how I manage my family or everything. Seek the heavenly. Pursue it. Huwag kang papayag na hindi mo maintindihan. Huwag kang papayag na wala kang makita, makuha. Huwag kang papayag. Pursue it until you get it. Diba sabi naman ng Panginoon, if you seek me, you will find me. If you will seek me with all your heart. Minsan yung paghahanap talaga, meron yan moment talaga na may kaunting pagtsatsaga dapat. Hindi naman dapat yung naghanap pa yan na yan. Hindi naman gano'n. Sometimes kailangan mo hanapin sa kaliwa. Baka wala sa kaliwa. Sa kanan ka. Baka kailangan mo dumiretso. Eh yung problema, huminto ka. Doon pala sa kaliwa, huminto ka. Eh siguro nasa kanan pa. Hindi na nagtagpo. Or habang naghahanap ka, ano ba naman po? Ang hirap ng buhay ko. Para ako na lang natin may problema. Amal ka naman ang amal. Eh wala, hindi ko kita yung presensya ng Diyos. Kasi bakit hindi ka sincere sa paghahanap sa kanya? Lagang hindi reklamo. Eh kasi Lord, kasi ganyan. No? Sabi ng Panginoon, if you seek me, you will find me. If you will seek me with all your heart. Sabihin, kung seryoso ka anak, nahanapin ako, kilalanin ako, hindi ako madali lang ako kilalanin, madali lang ako kausap, madali lang akong lapitan. Kung seryoso ang puso. Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras po ito. Salamat po, Lord, dahil napaalahan mo na yung salita na dapat ini-enjoy namin yung buhay na meron kami kay Jesus. Yes. Lord, ipakala siya sa amin yung kapangyarihan ng bagong buhay na meron kami sa iyo. That kind of light is from heaven. Hindi ko nang galing sa mundo ito. And that light is so powerful, Lord God, that we need to enjoy it. But Lord, there is a struggle while we are still living on that kind of light na binigay mo po sa amin. Lord, help us to overcome those struggles. Oh God, probably, Lord, is a weakness, is a limitation of ours. Probably, Lord, is the sinful nature that we have. But Lord, you said in your word that you come here on earth to give us life abundantly. At mangyari nawa, Panginoon, yung mga bagay niyan sa aming buhay. Na hindi lang namin siya nasasabi, hindi lang namin siya narinig, but Lord, it become a reality. Thank you, Lord, for calling us for this body of yours to be molded and to be matured and to be used by you. Lord, I pray for this congregation, for this children of yours, Lord God, na simula ngayon, Panginoon, mababago ang kanilang pananaw Amen. pagdating sa Christianism. Na sila, Panginoon, ay mapapagamit para sa iyong kaluwalhatian. Lord, call them, send them, Lord God, empower them in the name of Jesus sa buhay nila. Whatever wisdom that they need, Lord God, Lord, ibigay mo sa kanilang karunungan na dapat nilang gawin upang sa ganun, Lord, yung buhay na meron kami sa iyo ay ma-enjoy namin the completeness of life that we have in you. Salamat po sa iyong salita na papaalala sa amin para kami, Lord God, patuloy